Mga kapatid, sa dami ng mga pataba na na-discuss na natin dito ay marami pa din sa atin ang medyo naguguluhan kung ano bang klase o uri ng pataba ang dapat gamitin at kung kailan ito dapat ibigay sa halaman. Kaya sa bidyong ito ay palilinawin pa natin ng kaunti nang sa ganon ay mas maging magaan para sa atin ang mga gawain sa ating garden. Pag-usapan natin ang tungkol sa mga concoction o ito yung mga natural na pataba na dumadaan sa fermentasyon bago natin magamit sa halaman. Ang mga ito ay ang fermented plant juice o FPJ, fermented fruit juice o FFJ, calcium phosphate, fish amino acids at seaweeds foliar fertilizer. At upang hindi tayo malito, hatiin natin sa dalawang grupo ang mga gulay na karaniwan nating itinatanim. Una, ang mga gulay na hindi namumunga at mga gulay na namumunga. Ano-ano ba ang mga gulay na hindi namumunga o madalas inaani natin ito dahil sa kanilang mga dahon? Ang mga halimbawa dito ay ang pechay, mustasa, kale, lettuce, kangkong, choy sam, pak choy at marami pang iba. Kasama din dito ang mga herbs kagaya ng tanglad, parsley, coriander, basil, etc. At para hindi tayo malito, ang anumang gulay o herbs na inaani natin ang mga dahon ay pasok ito sa ating unang paksa. Ang lahat ng halaman ay nangangailangan ng nitrogen para sa kanilang maayos na paglaki at pagkakaroon ng mga berdeng dahon. At ang pangangailangan ng halaman sa nitrogen ay nag-uumpisa mula sa pagtubo nito hanggang sa kanyang kabuuang buhay. Ibig sabihin, hanggat buhay ang halaman, kailangan niya ng nitrogen. Sa mga pataba na ating mga nabanggit, ang fermented plant juice at fish amino acids ang nagtataglay ng mas mataas na nitrohina. Alinman sa dalawang ito ay karaniwan nating ibinibigay sa halaman pagkatapos ng transplanting at tuloy-tuloy ito hanggang sa kanyang paglaki. Kaya kung ang ating tanim ay kabilang sa mga madadahong gulay o mga gulay na inaani natin ang mga dahon, gumamit ng fermented plant juice o kaya naman ay fish amino acids 2 beses sa isang linggo. Ang calphos, fermented fruit juice at seaweeds foliar fertilizer ay hindi natin kailangan. Ngayon ay pag-usapan naman natin ang mga gulay na namumunga. Ang mga halimbawa dito ay ang okra, sili, kamatis, ampalaya, sitaw, patola, labanos, talong at marami pang iba. Kabilang din dito ang mga prutas na nakatanim sa container. Halimbawa ay ang kalamansi, balimbing, mulberry, mangga, etc. At para hindi tayo malito, lahat ng itinatanim natin na namumulaklak at nagiging bunga, pasok ito sa ating pangalawang paksa. Nabanggit natin kanina na ang lahat ng halaman ay nangangailangan ng nitrogen mula sa pagtubo hanggang sa kanyang kabuuang paglaki. Ibig sabihin, kahit ang mga tanim nating namumunga ay nangangailangan pa rin ng nitrogen at mag-uumpisa ito pagkatapos ng transplanting hanggang sa kanyang paglaki. Ano paman, kapag ang ating tanim ay malapit na ang panahon ng kanyang pamumulaklak, nagiging marupok ang mga katawan nito dahil sa kakulangan ng calcium. Ito ay nagriresulta sa mabilis na pagkabali ng kanyang mga sanga at mahinang kapit na mga bulaklak. At upang masiguro natin na ang bulaklak ay magtutuloy-tuloy na maging bunga, magbigay ng calcium phosphate o calphos bago ang panahon ng pamumulaklak. Sa panahong ito ay maaari mo nang isabay ang isang uri ng pataba na mayaman sa potassium. Ang potassium ang tutulong sa halaman upang magkaroon ng mas maraming bunga dahil na isasaayos ng potassium ang sistemang reproduksyon ng halaman. At hindi lang yan, maging ang lasa ng inaani nating prutas ay mas matamis o mas masarap kung ito ay sagana sa potassium. At base sa ating mga nabanggit na pataba, ang fermented fruit juice at seaweeds foliar fertilizer ang mas may mataas na potassium. Alinman sa dalawang ito ay maaari nating ipandilig o i-spray sa ating mga halaman 2 beses sa isang linggo. Kaya kung ang ating tanim ay namumunga, simulan ang pagbibigay ng fermented plant juice at fish amino acids pagkatapos ng transplanting. At kapag malapit na ang panahon ng pamumulaklak, simulan ang pagbibigay ng calphos at sabayan na rin ng fermented fruit juice o seaweeds foliar fertilizer.
Ang lahat ng pataba na ating mga nabanggit ay may hiwalay na video paano ito ginagawa at ang tamang aplikasyon. Ilalagay ko na lamang sa description ang link ng mga videos. Magtanim ng gulay sa bahay dahil walang pinakamasarap, pinakasariwa, pinakaligtas at pinakamasustansyang gulay kundi ang ating sariling tanim. Ito po si Kuya Don at maraming salamat sa iyong panonood.